Samantala, hindi na pinatagal ng House Committee on Appropriations ang pagdinig naman sa panukalang budget ng Office of the President para sa susunod na taon. Maging ang panukalang budget para sa tanggapan ni Vice President Leni Robredo, hindi na rin kwestiyon ng mga kongresista. May ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Connie, walang kahirap-hirap na lumusot sa House Committee on Appropriations ang budget ng Office of the Vice President. Di na nga prinisenta ng OVP ang panukalang budget nitong 428.618 million pesos. Di na rin nagtanong ang mga kongresista, maliban sa isang kongresistang nagbiro na baka kamag-anak ni Pangulong Duterte, ang isang miyembro ng staff ni Vice President Leni Robredo dahil Duterte rin ito. 3 minuto lang sumalang ang OVP. Ito na ang pinakamaiksing budget deliberation ngayong taon. Wala si Robredo kanina. Ayon kay OVP Chief of Staff Boyet Lee, nasa pagadian nito ngayon, bahagi ng pag-iikot sa mga nasa laylayan ng lipunan. Nais daw ni Robredo na isulong ang anti-poverty program, lalo na sa aspeto ng universal healthcare, education, food and nutrition, women empowerment at rural development. Bumaba ang budget ng OVP dahil lumipat ito sa Quezon City Reception House na mas mababa ng 200,000 pesos ang buwan ng renta kumpara sa Coconut Palace kung saan nag-opisina si dating Vice President Jejomar Binay. Mas maliit din ang espasyo sa Quezon City Reception House kaya mas mababa raw ang bayad sa utilities gaya ng kuryente at tubig. Sa pag-iikot din ni Robredo, ang utos niya ay kakaunting staff lang ang sasama at hindi sila sa mamahaling hotel tutulog. Tinanong naman si Di tungkol sa sinabi ni Pangulong Duterte na may nilulutong impeachment niya ang binansagan ni Duterte na mga dilaw. Sabi ni Di, hindi siya otorisadong magsalita tungkol doon. Wala rin kahirap-hirap ang Office of the President nang sumalang sa komite kanina. Inabot ito ng 9 na minuto dahil nagpresenta ito ng halos 20 billion pesos na panukalang budget nito. 15.4 billion pesos nito ay para sa ASEAN Summit, habang 2 billion pesos ay intelligence fund. Ang kabuang budget ng OP para sa 2017, napakalaki ng pinalon mula sa 2.8 billion pesos ngayong taon. Si House Minority Floor Leader Danny Suarez lang ang nagtanong kung sapat ba ang 15.4 billion para sa ASEAN Summit. Magtatanong din dapat si Albay Representative Ed Salagman, pero dahil tradisyon na raw sa Kamara, nabigyang courtesy ang Office of the President at hindi ito tinatanong sa committee deliberations, irereserba na lang daw niya ang mga tanong niya sa debate sa plenaryo. Connie? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez.